Happy Mother's Day pala sa lahat. Atat kasi tayo talakayan. Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers, lalo na po dito sa nanonood sa ating channel, mga kababayan. Puro po pro-Pilipino yung kanilang mga proyekto, di ba? Junior Junel Domingo, salamat po sa inyong super sticker. Lahat po para sa Pilipino yung kanilang proyekto, mga kababayan. At lagi mong maririnig, mga bossing, ikabubuti ng Pilipino yung kanilang proyekto. Pagbaba ng 20 pesos, pagbaba ng bigas, what else? Pagbaba ng gasolina, pagbaba ng walang trabaho sa Pilipinas. Lahat po yan, mga kababayan. Pagbibigay ng mga pabahay sa mamamayang Pilipino. Lahat po yan. No? Magtutuloy-tuloy ho yan, mga bossing, kapag lalo na, Benhur Abalos, isinama nyo sa inyong boto. Dito ho, mga kababayan, nakikita natin kung sino po talaga yung pro-Pilipino. No? Yung pro-Pilipino na totoong nagmamahal sa mamamayang Pilipino. Yung sa kabila ho, mga kababayan, tinatanggi pa nila. Hindi kami pro-China. Si Vice Presidente nga, siya ang nag-uumpisa, siya ang nangunguna na hindi man lang makapagsalita. No? Doon po sa lagay natin sa West Philippine Sea. Di ba, Chi? One squad forever? At Boss Eseng Mariano? Yung tipo bang simpleng tanungan, BP, simpleng tanungan, hindi kasali o hindi kasama yung titulo mong Vice Presidente bilang isang Pilipino na lang. Ano ang masasabi mo sa lagay ng Pilipinas patungkol sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea? No comment. Wala. Hindi nga Natatakot po si Vice Presidente sa magkabilang side ho. Sa side ng mga Pilipino na baka sakali yung kanyang kandidatura sa 2028 ay mag-fly like a butterfly, palayo ho. No? Natatakot na marinig ng mga Chino o ng China na siya ay pabor sa mga Pilipino na sa atin ang West Philippine Sea. Kaya ho ako, mga kababayan, nung nabalitaan natin na tinanggal po ang Vice Presidente sa National Security Council, natuwa ho ako Kasi alam naman natin, mahigpit, no? Na kalaban ng Pilipinas, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ang China po. Paano kung may nakatanim sila doon na tao? 'Di ba? Tapos yung pinag-uusapan doon sa National Security Council ibinabato sa China. Mga bossing. 'Di ba? Meron pa silang mga kandidato diyan. Ano sinasabi? There is no such as West Philippine Sea. Meron silang mga vlogger na sinasabi, ginagatungan na tayo din daw po nagwa-water cannon sa China. Yung mga galawan ho nila, di ba Ma'am Chris Rose at Ma'am Delia Rosario at Maria Samson, yung mga galawan ho nila, mga kababayan, halatang mga pro-China. Halatang hindi pang Pilipino ho, mga bossing. Nagsasalita pa ba tayo? Mga bossing, gusto nyo ng patunay kung gaano sila nakadikit sa China? Ano yan? Di ba? Nung mga nakaraang mga buwan, PDP laban meets Chinese Communist Party counterpart. Di ba? May sasabihin pa ba tayo dito? Ipapaliwanag pa ba natin to? Hindi na, mga kababayan. Bakit kaya, Ito PDP, wag kayong sasamaan loob sa akin. Siyempre, mag-iisip-isip kaming mga mamamayang Pilipino, Bakit kayo diyan? Bakit kayo nakikipag-meet, nakikipag-meeting? Ano ang purpose? Siyempre, unang papasok sa isip namin, yung mga sinabi ni Katrina Ponce Enrile na merong pinopondohan ang China.
Kami nagtatanong lang ho, kayo ba 'yon? 'Di ba? Kayo ba 'yon? O tinatanong lang namin. Kasi ayan, may pag-uusap kayo, may meeting kayo, oh. Kayo lang yung lumulutang na nakakausap ng Communist Party ng China ho, mga kababayan. 'Di ba? Siyempre unang iisipin namin, baka etong mga ito. Tapos, yung mga vloggers na sumisira, gumigiba po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh, 'di ba kayo yung mga ipinagtatanggol no'n? O kaya hindi malayong isipin namin na baka nga totoo yung sinasabi ni Katrina Ponce Enrile na merong pinopondohan ang China. Merong mga kandidatong binibili ang China. 'Di po ba, mga kababayan? Oh, nagtatanong kami, kayo po ba 'yon? 'Di po ba? Eto, yaan yung nakita namin na meeting ninyo. Puwede niyo naman paliwanag, kasi nagtatanong lang naman kami. Hindi naman namin rektahang sinasabi na kayo 'yon. 'Pag napaliwanag niyo ng maayos, hindi kami 'yon, Mark. Meron lang kaming meeting na ginawa diyaan at di papaniwalaan namin ho kayo. Sabi ni Manny Tolentino, "Boss, ganyan ugali nila. Dapat doon na lang sila tumira sa China at 'wag umasa sa gobyerno natin." Biruin mo nung dati, nung panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ay naku po, may mga tarpaulin. Ngayon, pumapasok ho sa isip ko, no, yung mga pagkalaki-laking kulay pulang tarpaulin ang nakalagay, Pilipinas, probinsya ng China. Ngayon, iba na ho ang iniisip ko dun eh. Hindi kaya testing the water nila yon? Sila-sila lang din ang naglagay nun? Tingnan kung ano yung magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Sige nga, Hindi kaya yung mga kaibigan din ni Xi Jinping ang naglagay nun, sa gobyerno ng Pilipinas para tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Baka kasi sila hirap na at yung iba sa kanila maisipan na lang, 'no, na mas okay siguro magpasakop na lang tayo sa China. So yun yung testing the water, mga kababayan. Kung gano'n yung nakita nilang reaksyon sa ating mga kababayan, baka nagtuloy-tuloy ho yang mga yan. 'Di po ba? Hindi, umaalma ang mamamayang Pilipino. Ayaw namin yan, hindi kami papayag na maging probinsya ng China ang Pilipinas. Hindi nagtuloy-tuloy. 'Di po ba? Baka testing the water. Yoong mga patarpulin-tarpulin nilang pagkalaki-laki, pagkahaba-haba na kulay pula. Sinusubok tayo, ano ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino na maging probinsya ng China ang Pilipinas? Negatibo po. Sorry, hindi natuloy. 'Di ba? Kaya po tayo bukas, botohan na, eleksyon na. Pumili po tayo, mga kababayan, nung mga kandidato na para sa Pilipino, na para sa Pilipinas po talaga, mga bossing.